Nagtrending sa social media ang Facebook post ng isang takoyaki store matapos i-anunsyo na magbibigay sila ng 100,000 pesos kapalit ng pagpapatato ng kanilang brand logo sa noo. Ang hindi nila inaasahan, may kakasa sa kanilang hamon. Isang lalaki kasi ang nag-comment na aktual na nagpatato sa noo. Pero ang masaklap, pang April Fool's Day o biro lang daw ang nasabing post. Ayon sa management, dapat tinignan maigi ang picture at nakalagay naman na pang April Fool's Day lang ang kanilang anunsyo at hindi dapat sineryoso, kaya wala raw silang pananagutan. Pero sa huli, personal na pinuntahan ng may-ari ng takoyaki ang lalaking kumasa sa challenge na si Ramil. Tinupad nila ang pagbibigay ng premyo at nanghingi ng tawad. Sa panahon ng social media at nauusong paggawa ng online challenge, ano nga ba ang sinasabi ng batas sa mga gumagawa ng ganitong uri ng content? At para pag-usapan yan, muli nating makakasama ang resident legal expert natin sa Good Morning Kapatid at ito, Asia Business Law Journal's Top 100 Lawyers in the Philippines, Attorney Enrique Buko de la Cruz. Ganun-ganun na lang. Yung kailangan talaga, pizza tayo ngayon dito. Thank you, Lord. Pero eto, attorney, mabalik tayo dun sa kwento natin kanina. Diretsang tanong, meron bang nilabag yung may-ari ng takoyaki business doon sa ginawa niyang challenge kahit pa sabihing merong nakalagay na April Fool's Day? At kung meron, ano yung posibleng pananagutan? Yan. Linawin natin, no? Ang kontrata, karaniwan, bilateral, meeting of the minds, dalawang tao nag-uusap. Pero sa batas natin kasi, meron tinatawag na unilateral promise. Ikaw lang nang bumuo ng sarili mong kontrata. Halimbawa, sinabi mo sa post mo, pagbibigay ako ng 100,000 sa sino mo magsosoli ng nawawala akong aso. Kontrata yon under Article 1354 ng Civil Code. Kahit na ikaw lang ang nagsabi, paano pag may naglabas ng aso mo? Kailangan mo ibigay yung reward na 100,000 mo. Ganon din dito. Unilateral yung ginawa nilang promise. Sinabi nila na kung sino magpapatato, bibigyan namin ng 100,000. Yung hashtag April Fool's Day ay hindi disclaimer. Sa ilalim ng batas, kailangan i-disclaim mo kung hindi totoo. Merong mga kataga, may mga words na may kailangan words kayong na hanapin. kailangan sabihin mo na ito ay hindi therapeutic, hindi nakakagaling, o hindi ito totoo. Kahit sa fine print. Sa fine print. So, pagkakataong ito, wala So, walang disclaimer. So, ang lalabagin niyang batas ay yung Consumer Act of the Philippines. Sa Article 116 nakalagay, lahat ng sales promo, kung ikaw ay nagbebenta ng produkto o serbisyo, tulad nito, meron siyang takoyaki na negosyo, sales promo yan. Kailangan may permit ka. Pag wala kang permit, may multa. Mula 50,000 hanggang 300,000 pesos at 1,000 per day. Dagdag pa yun. Oo, over and above. 1,000 per day na multa pag hindi ka kumuha ng promo permit galing sa DTI. Oh, grabe pala yan, ano? At saka, dapat ba, attorney, merong nakalagay disclaimer or not necessarily? Not necessarily yung salitang disclaimer, pero dapat sa ilalim, nililinaw mo na ito ay joke lang. Or prank. So clearly kulang yung hashtag April Fool's Day. Kasi hindi naman lahat naiintindihan po yung ibig sabihin. Attorney, ito, ang update, binigay na raw po ng management ang premyo ni Tatay at personal siyang dinalaw. Kung hindi na magdedemanda si Tatay, pwede bang ireklamo ang management ng ibang sangay ng gobyerno? Kasi kung nanonood ng DTI, may multa nga yung ikaw ay mag-promo. Yung sa atin, hindi kailangan ng permit. Kasi wala naman tayong binibentang produkto o serbisyo. Diba? Pero yung sa kanya kasi may negosyo siya na ipinopromote. So sa ilalim ng panuntunan ng DTI, yan ay sales promo na kailangan ng permit. Kahit ayaw na ni Tatay magreklamo, ang ahensya ng gobyerno na nagbabantay dapat dyan ay ang DTI. At mabigat yung multa, ha? More than the 100,000 na pinremyo niya. Mas malakang talong-talo. Ay, nako. Attorney, sa mga content creators naman dyan na mahilig gumawa ng mga challenges na ganito, may mga tips ka ba para sa kanila? Alam mo, ang tip ko dyan, promises are not meant to be broken. Okay. Uy. Kasi merong isang malaking soft drinks company na nangako ng jet. Okay. Sa Amerika, pagbibigay kami ng jet, sabi niya, pag nakakuha kayo ng 7,000 points sa pagbili ng aming mga soft drinks, merong kumasa. Gumastos ng $4 million para makabili ng soft drinks. 7 million, paano ngayon yung jet niya? Sabi nung kumpanya, joke lang.
nagkasuhan sila, sabi ng korte, hindi. Promises are not made to be broken. Sa Pilipinas, meron din ganun eh. Soft drinks company rin, sinabi nila na lahat na makakakuha ng 349 na number sa lata ng aming tansan, bibigyan namin ng gantong milyon na premyo. Bay, maraming nakakuha. Sabi nila, ay, isa lang po pala bibigyan namin. Sabi ng mga tao, wala naman kayo nilagay na isa lang. Isa lang. Yan. So, kaya ang tip natin doon, be very, very careful. Kung gagawa ka ng mga unilateral promise dahil obligado kang tuparin ang iyong pinangako. Siguradong maraming mag-iingat ngayon. Ito, last pahabol question ko. Tanggalin nyo lang yung inyong top 100 lawyers na attorney. Bilang pangkaraniwang Pinoy, tayo lahat, tatangkilikin nyo ba itong takoyaki pagkatapos ng ginawa niya o hindi? Ano ba kaya ang epekto sa tao nito? Siyempre, mata-turn off ka kung nagjo-joke ka lang pala sa tao. No? Dahil, winning hearts and minds eh. Ang pagninegosyo ay kinukuha mo ang puso at isip ng taong bayan. At kung makikita namin na hindi ka totoo, at ikaw ay nang loloko ng iyong customer, parang mata-turn off ka, mawawalan ka ng gana. Kahit ito, binigay na niya yung 100,000. Oo, kasi mukhang masama pa loob, ma'am. Parang lesson learned, talagang magandang president ito. Kung ano man, maraming epekto ito. Kung ano man yung epekto, makikita natin sa susunod na April 1. Maraming salamat, Attorney Buko. Congratulations muli. Congrats, attorney! At ito, mukhang enjoyin muna namin yung pagiging top 100 ni attorney. Tama. Pero konting paalala muna tayo. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.